Sa tila ang Imperial Border Outpost. Sa pasukan, isang sundalo ang nagbabantay habang papalapit ang isang nakatikip na figure. Bago pumasok sa imperyo, sinabi ng gwardya sa figure na huminto muna. Tinanong niya ang lalaki kung siya ay isang mangangalakal. At sinabi niya na siya ay talagang isang mangangalakal mula sa Grandia. Nang marinig ito, sinabi ng gwardya na narinig niya na medyo magulo ang mga bagay doon sa mga araw na ito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at inabot ang figure gamit ang kanyang kamay. Na sinasabi na tiyak na mahirap para sa kanya. Si Logan, na tila ang nakatikip na figure, ay walang sinabi sa una. Pagkatapos ay hinayaan niyang mahulog ang isang gintong barya sa kamay ng gwardya habang sumasang-ayon siya dito. Tiningnan ng sundalo ang barya at sinabi kay Logan na hindi na kailangang mag-alala pa. Iginawad niya kay Logan ang pagpasok sa kaharian at sinabi sa kanya na ang kanilang imperyo ay mapayapa. Nang makita ang lugar, sinabi ni Logan na matagal na rin mula nang huli siyang napunta sa imperyo. Sinabi ni Logan na ayon sa isang ulat mula sa Information Guild. Ang taong kanyang hinahanap ay hindi nakatira sa isang malaking lungsod, ngunit sa isang teritoryo sa hangganan. Iniisip na hindi niya alam kung bakit ang isang hinaharap na superhuman ay titira sa isang lugar na tulad nito. Ngunit kung mas kaunti ang mga tao sa paligid, mas mabuti para sa kanya. Upang hindi mapansin, sinadya ni Logan na gumamit ng mahika upang magbalat kayo at baguhin ang kulay ng kanyang mga mata, dahil ang pagkakaroon ng pulang buhok at pulang mata ay nagpapatingkad sa kanya sa ibang tao. Tumingin sa abot tanaw, iniisip ni Logan na baka siya ay naliligaw. Bigla, may sumigaw sa kanya mula sa likuran, na umagaw ng kanyang pansin. Habang malinaw na papalapit siya kay Logan na may layuning magsimula ng isang labanan. Sinabi niya sa kanya na napakabilis niyang gumalaw. Tinawag siyang pula ang buhok. Tatlong lalaki, na tila mga bandido, ang pumulibot kay Logan at kinutya siya. Na sinasabi na ang kanyang ulo ay mukhang isang namuong dugo. Pagkatapos ay itinuro ng isa sa mga lalaki ang kanyang espada kay Logan at sinabi sa kanya na ibaba ang kanyang bag. Pinagbantaan niya si Logan na sinasabi na kung siya ay lalaban, gagawin niya siyang duguan ng kasing pula ng kanyang buhok. Ngunit, hindi nagpakita ng impresyon si Logan sa pagpapakitang ito. Kalaunan, tila dumating si Logan sa isang estate na may sagisag ng isang dragon o leon. Sinabi ng mga bandido na lahat ay bagbog kay Logan na nakarating na sila sa destinasyon. At pinasalamatan sila ni Logan para sa kanilang paggabay at pinayagan silang umalis. Pinasalamatan nila si Logan habang sila ay umaalis, at humilik na lamang si Logan, na iniisip ang kanilang katangahan. Pumasok si Logan sa loob ng lungsod, tumitingin sa mga tao sa kalye. Tila puno ito ng mga mangangalakal, dahil ang ilan ay nagbebenta ng mga materyales, tulad ng katad na inangkat. Mula sa Rustvelheim, na napakaganda ang kalidad. Pagkatapos ay nakita niya ang isang maharlika kasama ang kanyang lingkod. Sinabi ng lingkod sa kanyang Panginoon na dapat silang magpahinga doon ng ilang sandali, at sumang-ayon ang Panginoon. Na sinasabi sa kanya na maghanap ng isang tahimik na tavern o isang bagay. Sabik ang isang batang lalaki na magbenta ng kanyang mga pahayagan, habang ang isang babae ay nakikipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol sa isang nakaistilong damit na nakita niya sa lungsod noong nakaraang araw. Tumingin sa paligid, hindi makapaniwala si Logan, dahil narinig niya na ito ay isang kastilyo sa hangganan, ngunit ito ay kasing linis at masigla tulad ng karamihan sa mga lungsod sa kaharian ng Grandia. Pagkatapos ay kinuha ni Logan ang isang mapa, at sinabi na ang lugar kung saan nakatira ang lalaking kanyang hinahanap ay dapat na liblib, kahit na sa loob ng kastilyo. Pagkatapos ay sinabi niya na kahit na ganoon, dapat na siya ay nasa tamang lugar. Pagkatapos ay tumungala siya gamit ang kanyang asul na mga mata, alam na napunta siya sa tamang lugar. Tila napunta siya sa isang Gothic na kastilyo, madilim at nakakatawa. Tumingin siya sa kastilyo, na walang sinasabi, at ibinalik ang mapa sa kanyang bag. Pupunta sana siya para kumatok sa pinto, nang mapagtanto niya ang isang bagay. Paano kung ang lalaki ay isa ng superhuman? Iniisip ni Logan na ang lalaki ay kilalang-kilala sa kanyang masamang ugali, kaya maaaring magtapos ito sa isang labanan kung mabaygo ang recruitment, at ang lalaki ay malamang na isang slow cast na uri ng mage. Kung ganito, iniisip ni Logan na baka kaya niya itong patayin.
Pagkatapos ay sinampal niya ang kanyang sarili sa mukha. Nagtataka siya kung ano ang iniisip niya dahil dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang i-recruit siya, hindi siya patayin. Kaya, isasantabi niya muna ang sama ng loob mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ay kumatok siya sa pinto, nagtatanong kung may tao sa loob. Bumukas ang pinto, at may nagtanong kung sino ang sumisigaw ng malakas sa labas. Lumitaw ang isang lalaki na may makapal na balbas at bigute, na nagsasabi na sinabi pa niya sa Panginoon na huwag magingay sa paligid niya, na nagpapapawis kay Logan. Tumingin sa lalaking nasa harap niya, iniisip niya na hindi pa niya ito nakikita, kaya tinanong niya kung siya si Churn Crown. Tinanong siya kung ano ang kanyang negosyo dito, habang tinatasan ni Logan ang kanyang antas bilang isang Fifth Circle Mage. Sinabi ni Logan kay Crown na naglakbay siya ng malayo upang makilala siya, at tinanong kung maaari ba si Crown na maglaan ng ilang sandali ng kanyang oras. Ngunit tinawag lamang ni Crown si Logan na isang random na punk, at sinabi sa kanya na umalis. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto sa kanyang mukha na iniwan siyang mag-isa. Nang makita ito, hindi sigurado si Logan kung ano ang sasabihin o gagawin. Kaya iniisip niya na dapat na lamang siyang bumalik sa kanyang dating plano na patayin ang lalaki. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili, na sinasabi na dapat niya itong i-recruit. Dahil walang mas mahusay na kaalyado kaysa dito, kaya kailangan lamang niyang maghintay at magtiis. Habang muling kumakatok sa pinto, humingi siya kay Crown na pakinggan man lang siya, nang ang tila magic ng kidlat ay pumalibot kay Logan sa paligid. Sa isang boltahe na sinabi ni Logan na maaaring pumatay sa isang normal na tao. Nang makita ito, tinawag ni Logan ang lalaki na isang anak ng puta, at nagalit. Pagkatapos ay naisip niya na kung ayaw niyang makipag-usap, pipilitin niya ito, kaya sinira niya ang pinto. Pumasok siya, sinasabi kay Crown na kailangan nilang mag-usap, at napagtanto ni Crown na hindi normal na tao si Logan. Habang tila naghahanda siya ng isang pag-atake. Nang makita ito, naiwan si Logan na walang imik. Tila ang sandata na inihahanda ni Crown na gamitin ay ang Orb of Massacre, isa na kanyang kinatatakutan. Patuloy na pinuprotektahan ng spell ang paligid ni Crown, at automatikong itinataboy ang mga kaaway, isang artifact na uri ng depensa. Naaalala ni Logan na mas mahina si Crown sa direktang labanan kumpara sa ibang mga superhuman, ngunit sa orb, naglabas siya ng walang kapantay na firepower sa mga massacre ng sibilyan. Gayunpaman, tumingin sa kanya sinabi ni Logan na malamang nawala siya sa antas na iyon. Dahil isa lamang siyang Fifth Circle Mage sa ngayon. Tinanong ni Logan si Crown kung ang ginagawa niya ay hindi ba medyo malupit para sa isang panauhin mula sa malayo. Ngunit tinanong ni Crown si Logan kung anong uri ng panauhin ang sumisira ng pinto upang pumasok. Kumalma si Logan at sinabi kay Crown na hindi siya tumatanggap ng mga bisita, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ay may ibinato siya kay Crown. Nang marating ang mga paa nito, sinabi ni Logan na dapat naganap na mabayaran nito ang pinto. Ito ay syempre isang bag na puno ng ginto. Nang makita ang pera, nagsimulang pawisan ng matindi si Crown, at pagkatapos ay sinabi kay Logan na maaari siyang maglaan ng ilang sandali upang makipag-usap. Umupo sila sa sopa, kasama si Logan na may hawak na espada sa kanyang tabi, at si Crown na may hawak na kanyang mga orb ng massacre sa likuran niya, habang tinatanong niya kay Logan kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Habang sinasabi ni Logan kay Crown na mayroon siyang mga alingaw tungkol sa kanya, na sinasabi na dumating siya upang mag-alok sa kanya ng isang panukala sa recruitment. Iniisip din niya na wala siyang modo sa paraan ng kanyang pagsasalita. Tila nakuha ng salitang alingaw ang pansin ni Crown, at tinanong niya si Logan kung anong uri ng mga alingaw ang kanyang naririnig, na nakita ni Logan na kawili-wili. Pagkatapos ay napagtanto ni Logan na ito ang tunog at hitsura ng isang lalaki na tiyak na may itinatago. Sinabi ni Logan kay Crown kung paano niya narinig na siya ay isang dalubhasa sa mga artifact. At nasa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga bagay sa likuran niya, ginagawa nitong malinaw na ang alingaw ay totoo. Nang marinig ito, tila nagsimulang magliyab ang maikling fuse ni Crown habang sinisigawan niya si Logan. Na tinatanong siya kung saan niya narinig iyon. Sinabi ni Logan kay Crown na naghahanap siya ng isang bihasang mage, at itinuro siya ng Information Guild. Nagningning ang mga mata ni Crown,
tinatanong si Logan kung anong information guild ang kanyang sinasabi. Ngunit tumingin si Logan ng diretsyo sa kanyang mga mata na walang anumang emosyon. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang detalye na hindi niya maaaring ibahagi. Sinabi niya kay Crown na siya ay dumating lamang pagkatapos marinig ang kanyang reputasyon, at tila marami siyang kasalanan na naipon na nagpapaputok kay Crown upang ipagtanggol ang kanyang sarili, habang sumusumpa siya na namuhay siya ng isang matapat na buhay. Tinitingnan ni Logan ang kanyang espada, iniisip na marahil ay dahil ito sa pagkimkim niya ng sama ng loob mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit para sa kanya, ang sinasabi ni Crown ay parang sinasabi ng isang taong namuhay ng marumi, kahit na may kakayahan siya, ang kanyang pagkatao ay problema. Kaya kailangan harapin siya ni Logan dito mismo, dahil hindi niya mapapayagang saksakin siya ni Crown sa likod. Para kay Logan, ang Orb of Massacre ay mukhang mas mahina kaysa sa kanyang nakaraang buhay, at pinakamahusay na isang ikatlong klaseng artifact, kaya kung magpasya siyang patayin si Crown, hindi ito magiging mahirap. Pagkatapos ay naisip niya na dapat niya itong subukan, kaya tiningnan niya ito. Tinawag itong Sir Mage, at nagtanong ng isang bastos at nakakapukaw na tanong. Iyon ay kung narinig na ba niya ang pangalang Cronit, na agad na nagpabago sa kanyang ekspresyon ng mukha. Ang Orb of Massacre ay mabilis na nagbago ng kulay, mula asul patungong pula. Isang senyales na maaaring tapos na ang lalaki sa pakikipag-usap. Nagpakawala siya ng isang baliw ng ngiti at direkta siyang pumunta sa leeg ni Logan. Sinasabing dito makikipagkamay si Logan sa kamatayan. Salamat sa panunood, ito na po ang latest chapter ng Regression of the Fallen Family, maraming salamat po.